Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abdul. Sa lahat po ng mga kasama natin sa Facebook, YouTube, DZWB, welcome to the program. And Merry Christmas! Maligayang Pasko. Si Chang Susan po ay ready to party. Okay, umpisahan po natin ang ating programa for today's talk. Nag-sumiti na ng counter affidavit sa Archie Alemania kahapon. Kaugnay sa kasong act of lasciviousness na sinampa ni Rita Daniela laban sa kanya. Ayon sa report ng 24 oras, laman ng counter affidavit ang pagtanggi ni Archie sa mga aligasyon ni Rita. Inireklamo ni Rita si Archie dahil sa pilitan di umano siyang hinalikan at hinawakan ni Archie at sinabihan pa ng malalaswang salita sa Thanksgiving party ng Widows War na inorganize ni Bea Alonzo noong September. We are trying to reach out, to Archie, but hindi pa tayo para sa mga detalye ng counter affidavit, pero hindi pa ho tayo nakakakuha ng kasagutan. Pero ayon sa abogado ni Rita, na si Attorney Maggie Abraham Garduque, inamin daw ni Archie sa kanyang counter affidavit na may nasabi nga siyang malaswa kay Rita sa party. Pero ayon kay Archie, he was, quote, just being wacky, unquote. Depensa rin ni Archie na kinukomfort lamang daw, di umano niya si Rita, kaya niya ito hinawakan sa loob ng kanyang sasakyan habang hinahatid niya si Rita pauwi sa kanila. Kinonfirm din daw ni Archie na galit nga si Rita noong lumabas siya sa kanyang kotse. Ang interpretasyon ni Atty. Maggie sa sinabing ito ni Archie ay material admission o pag-amin na ginawa nga niya ang mga aligasyon ni Rita. Para kay Archie, hindi naman ito pambabastos, pero ang dating kay Rita ay binastos siya ni Archie. So yun po ang ating unang balita. Samantala, kahapon ibinalita po natin that Sofronio Vasquez won The Voice. Kauna-unahang Pilipinoy, and congratulations. Ang hindi ho namin nasabi ay kung magkano ang kanyang napanalunan. Magkano ba, Ards? $100,000 US dollars. That's about 5.4 million pesos. And a recording contract with Universal Records. Congratulations. And sana nga makasama natin si Sofronio pagbalik niya dito sa Pilipinas. And we did an interview a couple of months ago with Jessie Corcuera. Ay siya'y nagsilang na po ng baby girl. Congratulations. Samantala, Naitay Kapuso, we have one of the most brilliant actors in the country today. He is our primetime action hero. Naitay Kapuso, please welcome the brilliant Ruru Madrid. The brilliant, dito po eh. Walang katapusan. Ang brilliant. Oh, yes. Please, Ruru. Maraming salamat. I'm good. Ikaw, kumusta? Ito, fighting. I know. Merong Lolong 2 next year. Yes. Merong Green Bones. Ang dami na yung ginagawa. Paano ka nakakahanap ng panahon para sa'yo? Wow. Hirap? Mahirap, Tito Boy. But you know what? I guess this year, parang nilaan ko talaga to para sa trabaho. Hindi po kasi, not all the time mabibigyan ka ng ganitong klaseng oportunidad na magkakaroon ka ng ganito karaming projects or tuloy-tuloy na projects. So, ang tagal kong hinintay ito eh. So, it's all worth it. So, sabi ko, this year, ito muna yung pagtutuunan ko talaga ng pansin. You're taping na for Lolong? Yes. Ako, I'm really looking forward to it. But we're not going to do a story on Lolong today because kahapon hanggang ngayon, siguro mga 5 beses ko nang napanood ang trailer ng Green Bones. Salamat po. Napakahusay niyo, napakahusay mo. Salamat, Tito Boy. You really, yung brilliant po, alam ko minsan ginagamit natin ang, hindi naman sa hindi mini-mean. Yeah. But you're brilliant. Dennis Chilio is brilliant. Yes, sobra. Pero pag-usapan natin, ano ba ang Green Bones? Para lamang maintindihan namin. Well, ang Green Bones po, meron tayong kasabihan, Tito Boy, na pagka daw po kinremate ang isang tao at nakahanap ng kulay berdeng buto sa kanyang mga abo, ibig sabihin naging mabuting tao yun.
So, doon po iikot ang storya ng pelikula na Green Bones. Huwag natin, this is not a spoiler question, but Yes. hindi ko na itatanong kung sino may green bones. Yes. Pero sa trailer, there's a powerful line that says, pwede bang tumubo ang kabutihan sa isang taong nagkasala? Yes. Powerful question. Napakagandang... Ganda, no? Yeah. How was it working with the other brilliant actor, Dennis Trillo? Wow. To be honest, Tito Boy, never kaming... Well, di naman never, pero mabibilang mo lang sa daliri yung times na nag-usap kami on the set. Usually, magkikita kami sa umaga, hi, hello, good morning, kuya, ganyan. Pero pagka nasa set kaming dalawa, hindi kami nag-uusap. Bakit? I guess it's our process. Okay. You know, it's actually the first time na gumawa ako ng ganitong klaseng pelikula na ganito yung dedication at, you know, yung binigay ko sa isang proyekto. Kasi parang the whole time na nasa set ako, nagbe-meditate ako. Kasi mas gusto ko mas maging present ako sa eksena because karamihan ng mga eksena ko, hindi ako nagsasalita. Parang it's all nuance. Parang karamihan mata-mata acting, yung tinatawag po nila. Totoo, meron ka nga sa trailer, lingon lang eh. Di ba? Parang, ginawa ko daw talaga. Lingon No, lang. Diba? Lingon lang, nakakadala niya. Salamat po. Ano ang papel ng pabango sa proseso mo bilang isang aktor dito sa pelikulang ito? So, before kong gawin kasi itong Green Bones, Tito Boy, sanay akong gumawa ng mga teleserye. Naglolong One, Black Rider. So, nung ginagawa ko siya, gusto kong ibahin yung magiging atake ko dito sa Green Bones because it's cinema, it's film. So, malaki po yung difference nung dalawa. Dahil usually, pag sa TV, pag sinabing direct, dito sa part na to, dapat umiyak ka na. Sa pelikula, kailangan mong ikwento bakit ka maiiyak dito sa part na to nang hindi mo sinasabi. So, kailangan mong maramdaman. So, ang dami ko, nanood ako ng mga Wong Kar-wai movies okay. para lang ma-distinguish ko kung ano difference ng TV at sa cinema. So, parang sa proseso ko with my acting coach, Mr. J. Cruz, tinry namin yung process ng scent. Pagka yun yung gamit kong pabango, ang bilis ko makapasok sa karakter ni Javier Gonzaga. Parang nandun po agad ako. And yung pabango na yun, it's para siyang baby cologne na fresh, bago, na pagka naamoy ko siya, parang pakiramdam ko, totoy, bago pa lang sa akin lahat to, naive, inosente. Yun yung nafe-feel ko dun sa scent na yun. So every time nasa set ako, parang ang bilis ko na nakakapasok. Hindi ko na kailangan pa dumaan na maraming proseso. Galing. You have my respect. Ang galing. Proud ako dahil parati kong sinasabi na hindi po madali mag-artista. Yes, Hindi it's not po. easy, Tito It Boy. is not easy. It is a craft. Yes. It is a Art. discipline. Mga eksena niyo ni Dennis Trillo, who is one of the most powerful actors in this business. Yes. Paano? Paano yung Dynamics? o paano nabuhay kayo sa isa't isa? I guess it's, of course, with the guidance of our director, the award-winning Zig Dulay, diba? And by the way, I'm sorry, this is written by national artist Ricky Lee Ricky Lee and Miss Anne Atienza. Atienza. So parang, syempre, si Direk Zig, hindi po siya yung tipong magko-command sa'yo. Ito yung gusto ko makita dito, ito yung dapat. Hindi. Makikipagkwentuhan siya. Ano ba yung mararamdaman mo dito sa eksena to? Pagka ganito, pagka ganyan, makikipagkwentuhan siya. So, habang nagbablocking pa lang kami, mafe-feel mo na yung presence ng lahat. And si Kuya Dennis, hindi talaga siya usually nagsasalita sa set eh. Para makikita ko na siya, prepare siya, may ihaharap lang salamin sa kanya, mag-aayos siya ng buhok niya, and then makikita ko, pasok na agad siya sa character niya. So, mag-uusap lang kami, or para magkakaroon lang kami ng interaction once na nasa eksena na kami. Pero bago po yun, never kaming, uy, Kuya Dennis, small talk. Wala kayong ganon? Never kami. Sabihin mo nga yung linyang sinabi mo sa kanya, alam kong may itinatago ka. Sige. With or without the perfume. Just that line. Okay. Just that line. Alam ko may tinatago ka. Sabihin mo, anong tinatago mo? Wala akong itinatago. Alam ko. Wala. Alam ko, may tinatago. Sabihin mo na. Wala akong itinatago. Sabihin mo na. Sinasabi kong wala akong tinatago. Alam ko, kita ko sa mga mata mo. Hindi.
isplok mo na yan. Wala. Wow. You're Isplok now mo na one of yan. the biggest stars in show business. Dito sa GMA, pinag-uusapan ito ang mga emerging kings of GMA. Miguel, Alden. Ikaw, Ruru, do you compete with them? Never ako nakipag-compete with anyone else. Galing po ako sa Protege, which is a competition. Pero Yun na yun. habang nandun ako, never kong nakita na kakompetensya ko yung mga kasama ko po doon. Parang sabi ko sa sarili ko, I'd rather compete with myself so that every single day, lagi ako may bagong naipapakita at lagi ako nag-i-improve. You know what you have is that sense of clarity. You just make me so proud. Let's do fast talk. Sige, Tito Boy. Okay? Let's do fast talk. Ruru, green bones, green mind. Green bones. Yummy, funny. Funny. Kagat ng buhaya, kagat ng vampira. Kagat ng buhaya. Manununtok, manunukso. Manunokso. Mananapak, magpapakilig. Magpapakilig. Naiiyak ka kapag... Naiiyak ako kapag hindi ko kasama si Bianca. Oh, kinakabang ka kapag... Kinakabahan ako pagka nandyan siya. Kinikilig ka kapag... Kinikilig ako pagka nagiging sweet siya sa akin. Umiinit ang ulo mo kapag... Umiinit ang ulo ko kapag may mayabang. Umiinit ang katawan mo kapag... Umiinit ang katawan ko kapag hindi ako naliligo. Guilty or not guilty, nautangan ng kapwa-artista. Guilty. Guilty or not guilty, nadala sa kissing scene. Not guilty. Guilty or not guilty, nagmaneho ng lasing. Not guilty. Guilty or not guilty, nag-delete ng messages sa chat. Not guilty. Guilty or not guilty, nag-screenshot ng messages sa chat. Guilty. 1 to 10, gaano ka ready maging mister ni Bianca? 10. 1 to 10, gaano ka kayaman ngayon, Ruru? Ay, nako, hindi ko po alam. Sila po magsabi. 10 One- dapat, 10 ba dapat? 1 to 10, gaano kaganda ang green bones? More than 10. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Always. Complete this. Salamat dahil. Salamat dahil malayo na pero malayo pa. Bakit? Alam mo, ang dami nating beses na nagkita na sa ating buhay, but this is your best looking. Really, Tito Boy? Salamat po. This is your best looking. And it seems like this is your happiest. I wanna know why. At saka, Green Bones ang pinag-uusapan natin. Bahagi po ito ng Metro Manila Film Festival, December 25. Sa mga kaibigan mo sa tunay na buhay, sa palagay mo, sino ang mabubuting tao? Sino ang may mga nagawang mabuti? Malalaman nun natin sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Back on the show, kasama pa rin natin si Ruru Madrid. Do we have the photos of the friends? Tingnan nga natin kung sino sa mga kaibigan mo, Ruru, ang sa palagay mo lamang ay merong green bones. Let's go to the first one. Ayan, Sige nga, sino? Oy, si Rocco. Okay. Si Rocco, feeling ko, may chance. May chance na. Hindi, mabait na kaibigan po yan si Oo, Rocco. hindi ko malilimutan. Once, he opened the show. Yeah, Dahil sa actually. traffic. Oo. Rocco, salamat. Next. Next. Oo. Mikoy. Oh, Mikoy. Si Mikoy parang mas green mind ang meron. Okay. Hindi green bones. Hindi, pero mabuting tao rin po yan. Okay. Next. Kokoy. Kokoy. Si Kokoy parang ganun din, green Oo. mind. Ma-agree ako doon. Yan ang mga talagang kaibigan ko po. Mabait right. naman po talaga. Okay. Arpa yung suot na jacket, oh. Oo, di ba? Ruru. Okay, next. Buboy! Si Buboy, para actually pwede na po natin i-check ngayon kung meron siya. Okay. Pagdating dito ni Buboy. Next. Ayun. Ito na. Okay. Buboy, kami nananawagan. Pwede ka naman pumunta dito para ma-check Check lang natin. naman natin, tol. You are looking your best. You are, Tito Boy. feeling your best. Bakit? Well, siguro dahil nga rin po sa mga nangyayari. Buo, no? Ang dami po kasing nangyayari na pinapangarap ko lang noon. Yung pinagpe-pray ko lang noon. And then ngayon, nangyayari na. Pero to be honest, Tito Boy, hindi pa siya totally nagsisink in. I'm just very happy and grateful sa lahat po na nangyayari sa career, sa buhay, sa pagmamahal, sa family, kaibigan.
Kompleto, Tito Boy. So Ganda. parang etong taon na to, very blessed. Ito din yung naramdaman ko last year. So I'm hoping na sana ang taon na 2025 ay maging masagan at mabiyaya sa ating lahat. At saka nariyan ka pa rin. Ay, gusto ko yung sinabi mo kanina sa Fast Talk, ayoko ng yumayabang. Yes. Ayoko ng mayabang, no? I mean, Kasi Tito Boy, parang for me, parang nadaanan ko yung hirap eh. Parang hindi naman ako nagsimula na eto agad. Parang ginapang ko talaga siya pataas. So, you know, pagka ganun yung nararamdaman mo, hindi mo iti-take for granted yung mga bagay. Hindi lalaki ulo mo, hindi ka magiging mayabang, hindi ka magiging kampante because ayaw mo nang bumalik sa kung saan ka, you know, yung hirap Nanggaling, na pinagdaanan mo. sinabi ko kay Ru off-cam, the best are yet to come. Invite everybody to watch Green Bones. Ayun, mga kapuso, muli po inaanyayahan po namin kayong lahat na panoorin po ang official entry ng GMA Pictures, GMA Public Affairs at Brightburn Entertainment, Columbia Pictures para po sa ating 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Sinisigurado ko po sa inyo na napakagandang pelikula po na ito. Binubuo po ito ng dream team talaga, mahuhusay na mga tao at siguraduhin niyo pong magbaon po kayo ng maraming tissue dahil talagang paiiyakin po kayo sa tuwa ng pelikula po na ito. Ito lang. Ruru, alam ko may tinatago ka. Meron ako tinatago, Tito Boy. May tinatago ka, Ruru Madrid! maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy. Thank you, everyone. Green Bones. Tay, Kapuso, maraming salamat po. Wala ho kaming itinatago. We'll see you again tomorrow. Merry Christmas. Goodbye for now, and God bless.